Hello and welcome back to my channel. Medyo matagal-tagal tayo nga nawala kasi medyo nabisi lang ng konti. Pero babagi tayo ngayon at tuloy-tuloy pa rin naman ang ating pag-vlog. Miss ko makipag-chat sa inyo at ihinga at ilahad ang mga bagay-bagay lalo na pagtungkol sa ating mga buhay. Okay? So, this time, pagkwentuhan natin ang tungkol sa anak pa rin. Di ba tayong mga magulang, karamihan sa atin, pagka isa sa mga anak natin, meron dyan na namumukod tangi. Dalawang bagay yun. Either nakaka-proud siya, so maipagmamalaki mo kahit kanino sa lahat ng mga kaibigan mo, maipagmamalaki mo talaga dahil sa magaganda niyang ginagawa. Bright sa school, academically magaling talaga, sa mga masyado siyang marespeto, mapagmahal sa mga kapatid, may mga ganung mga anak, di ba? Talagang namumukod tangi, laging may namumukod tangi. Pero yung ikalawang bagay, my God, every day in our lives, talagang she breaks your heart. So, kung isa sa mga anak nyo ay minamanipulate kayo or para bang sabihin na natin medyo ayaw ko kasing gamitin yung salitang narcissist. Yung ganun. O kaya disrespectful. Kasi hindi naman niya ipapakita sa'yo na although pinaparamdam, hindi niya naman ipapakita sa'yo na nilalapastangan ka niya, sinasagot ka niya, o sisigaw. Pero at the back of her mind, she always mga bagay-bagay na, meron talagang hindi niya gusto na binabaliwala siya. Gusto niya siya ang center of the attraction. Diba? Diba may mga anak tayong ganyan? Meron talaga. Kaya, yan ang pag-uusapan natin. Pag-uusapan lang, pero baka meron isa sa inyo ang magaling mag-advise tungkol dito. So, tinatanggap natin yun. So, stay tuned! So, ayun na nga, isa sa mga anak na minamanipulate ka bilang magulang. Magtataka ka na lang na you raised her or you raised him na maganda naman ang pagpapalaki mo sa kanya. Masyado mo siyang iniingatan. Kaya hanggat maaari, ayaw mong nawawala siya sa paningin mo bilang magulang. Kung pwede lang maging perfect ang buhay niya, di ba? So, nandun tayo, bilang magulang, lagi tayong gumagabay sa mga anak natin. Ayaw natin silang mapariwara or ayaw natin silang mapahamak. Ganun lang naman tayong mga magulang, di ba? Sino ba naman ang magulang ang gusto niya yung anak niya mapahamak? Di ba wala naman? Sa pagkakaalam ko, wala. Meron akong mga nababasa, naririnig sa balita, na may mismong mga magulang ang nagdadala sa kasadlakan ng buhay ng kanilang anak. Pero, hindi naman lahat ganun. Meron lang sigurong nagkakataon dahil hindi natin alam kung anong kanilang mga dahilan. Meron silang dahilan dyan. Pero, in reality, or sa mga buhay natin, gusto natin laging maging maayos at maging mapabuti ang ating mga anak, diba? Kaya, I don't know kung bakit minsan ang mga kabataan ngayon, kapag napagsasabihan mo or naiga-guide mo dahil gusto mong tumuwid sila sa mga landasin, minamasama nila ito, guys. Bilang magulang, magtataka ka na lang, bakit medyo naiiba yung ugali ng anak mo na to compare sa iba mong anak. Meron akong nakikita at meron akong alam na
hindi naman niya sinasagot yung magulang niya. Hindi naman niya nilalapastangan. Pero ibang klase siya manakit. Alam mo yun, yung maraming kasinungalingan na sasabihin sa'yo. Siyempre, bilang ikaw ang nagluwal sa kanya, alam mo na nagsisinungaling yung anak mo na yun. Diba? Dahil alam mo, ikaw ang humubog sa kanya eh. So, alam natin yung mga ganun. Kabisado natin yung ating anak, yung ugali, yung ano. Pero habang lumalaki, siyempre sa labas na sila, di ba? Meron silang naa-adapt na kung ano man yung mga naa-adapt nila nasa mga kaibigan nila or sa mga schoolmates, classmates, mga barkada, mga gano'n. Nakukuha nila yun. At ini-imitate. Yun. Kaya lang, doon sa alam ko is bakit lahat ng pangit na asal, ugali, attitude, character, ay yun ang pinakagusto niya. Yun ang gustong-gusto niyang i-adapt. Parang nag-i-enjoy siya doon. Yung batang yun, nag-i-enjoy siya doon. Hindi ko alam kung bakit. My God. Ikaw naman, yung magulang naman, para wag lang i-big deal, wag lang, masyado nang kasi nasa edad na nga hindi niya na ito palaging sinasabihan. Kasi nga, alam natin, sabihin na natin na nasa edad na yan at hindi na natin kailangan pang masyadong i-guide. Although, kasi nakakapagod din naman talaga. Palagi mo nang simula nung maliit, gina-guide mo na, sinasabihan mo na ito mali, ito gawin mo kasi itong tama. Sa kanya naman, kabaligtaran. So, nakakasama ng loob. And, I don't know kung nanonotice niya yun na she's hurting her parents. So bad. Yung bang nandun na tayo sa salitang minamanipulate niya na. Yun. Yung ganun. Minamanipulate niya. Mga bagay na kung minsan sumasama na lang talaga ang loob ng isang magulang sa ginagawa niya. Although hindi naman siya masasabing salbahe dahil hindi naman siya ginagawa din naman niya yung obligasyon niya bilang isa sa mga anak na meron dapat na gampanan, lalo na sa panahon ngayon. Yun lang, parating sa pag-aaral, sa trabaho, mahusay, maayos yung bata. Pero when it comes to life, at saka makita mo talaga ang dami niyang mali. Mahirap na kasing sabihan, alam mo, ikukuros na. Doon kasi ayaw na natin bigyan ng sama ng loob at mamaya mga kabataan ngayon mahirap nang kinukros yung ano nila, yung dinidislike mo, yung mga gusto nilang gawin. Kunyari dapat ganito, dapat ganyan. So unless na napupuno na siguro yung magulang, sa kanya na lang sasabihin, ganon. Pero tinitiis na nga lang na hinahayaan niya na lang yung anak niya na ganon ang ginagawa. Ewan ko kung ang matatawag ba dun tinotolerate. Basta't hinahayaan na lang niya at tinataas na lang. Kahit ako pinagpipray ko na sana one of these days ma-realize niya na mali talaga. Maraming mali. At hindi talaga tama. I mean, she's good to other people, pero dapat mas protektahan niya at mas doon siya sa family niya. Kasi when it comes to problem, kahit anong maging problema niya, pamilya niya naman ang nasa tabi niya pag dumating yung time na gano'n. Wala namang ibang tutulong or wala namang ibang makikinig sa kanya or nasa tabi niya, kundi ang sariling pamilya niya. Diba? So sana one day ma-realize niya na, oops, sumusobra na pala ako sa boundary ko. I mean, this is not the right thing to do.
Kaya, kailangan mabago niya yun. Ayun, at maraming mga bagay-bagay. So, ayun na nga. Alam nating mga magulang na hindi natin hawak ang mga pag-iisip ng ating mga anak. May sarili na silang desisyon, lalo na pag tumungtong na sila ng 18 years old, pataas. Nasa edad na eh. Kaya, hindi na natin masyadong makokontrol yun. May sarili na silang desisyon. Although, ang sa atin lang ay gabay na lang. Hanggang gabay, paalala. Pero, kadalasan hindi na rin, they are just taking you for granted. So, kapag ang anak natin ay medyo, para sa akin, kapag ang anak mo, isa sa mga anak mo ay ganun, medyo kakaiba, ibang ugali, kakaibang ugali na everyday in your life, na masyado ka nang nasasaktan. Not physically. Nasasaktan ka dahil nakikita mo sa kanyang hindi na tama yung mga ginagawa niya. Hindi na tama. So, tahimik na lang at ipaubaya na lang natin kay Lord kung paano ba, ano ba ang mga kung paano ba ang mangyayari nun kapag sa mga ganung klaseng sitwasyon. Based on my experience, meron akong anak na we haven't talked for so many years, my God. For more than 2 decades, hindi kami nag-uusap. That's really hurting me so bad. Yung hindi ka kakausapin ng anak mo. Dahil meron kaming malalim na malalim na pinanggalingan yun. At may kwento yun. Hindi naman basta nangyari yung ganun. But anyway, parating sa anak na medyo ganun, parang binabaliwala ka na, hindi na halos magulang ang tingin sa'yo, parang ibang tao ka na. Mas maganda pa nga sa ibang tao, maayos sila. Pero sa mismong ikaw na magulang, hindi ko alam, hindi ko masabi. So pagka mga ganun, pinaka the best way is siguro, hayaan na lang. Pabayaan mo na lang siya. Ayaw na makipag-usap sa'yo? Okay, fine. Ayaw ng ganito? Sige lang, go ahead. Kasi darating din ang time, marirealize niya na maling-mali yung ginawa niya. At pagsisisihan niya talaga yon. Lalo na, magulang na siya. Darating ang time. Darating talaga ang time. Kasi, siyempre, hindi pa ngayon dahil wala pa namang maliliit pa yung mga anak niya eh. 'Di ba? So pero darating ang time talaga na minsan matatauhan na lang siya, baka sabihin niya, "Oops. Parang nangyari to sa akin before." Yung mga ganon. Anyway, I hope not. Hindi naman tayo umaasa na sana wag naman mangyari yung mga ganung bagay, pero kuminsan cycle lang 'yan at naniniwala ako sa tinatawag na bad karma. So, yun. Siguro, pabayaan na lang. Hayaan na lang natin. Pagka medyo sumusobra na lang, katulad ng sa kinikwento kanina, sumusobra, pwede namang kausapin. Kinakausap naman. Yun nga lang, hindi natin, nakakapagod din kasi. Yung kausapin mo ng kausapin, paalalahanan mo ng paalalahanan. Para bang, musmus, na kailangan mong kada step, sasabihan mo. Siyempre kahit siya, masasabi rin siya na hindi na ako kailangang sabihan ng ganyan, di ba? Hindi naman sumasagot ng ganun, pero sa sarili niyang sa sarili niyang utak, yun ang sagot niya. At hindi lang siya sa magulang ganyan, pati sa mga kapatid. Paano ko ba sasabihin yun? Kasi medyo nag-iisip din tayo na may mga mali. Dapat mas dun siyang okay sa mga mga kapatid, magulang, dahil yun ang magiging karamay niya pag dumating yung time na siya ay mamumroblema. Dadaan. So, hindi naman habang panahon ang buhay mo
ganyan. Marami namang samples na kahit anong ayos ng buhay, kahit gaano ka kaprofesyonal, kahit gaano ka kayaman, dadating at dadating ang buhay na susubukan ka talaga. So, dun marirealize. So, aantayin pa ba natin yun? Dun nyo pa marirealize na hindi sana nagkaganon. Kaya, tayo ng mga magulang, lagi nating tinutuwid ang mga landasin nila para hindi sila mapariwara at para hindi maging yung hindi sila makagawa ng mga bagay na pagsisisihan nila, di ba? Yun, kaya siguro ang pinaka the best way doon is hayaan na muna. Sabi nga, kahit sila, sinasabi rin nila na paano namin malalaman na mali kami kung hindi namin dadanasin, di ba? Tama nga naman, sige, danasin nyo para malaman nyo na mali. Kasi kung hindi nyo dadanasin, hindi nyo nga talaga malalaman na mali yan. Pero, yun nga lang nakakaawa kasi makikita mo yung anak mo nagkaganon. Pero, my God, nakunudo na, wag naman. Sana lang maging maayos lahat. Ayun. So, hanggang dun lang at madalas tayo mag-uusap tungkol sa mga anak. Okay? So, see you on the next vlog. Thank you. Bye.